Hello. So, may nabasa ko ngayon. So, it says, don't kill yourself with worry. So, sabi dito, many people unconsciously commit suicide by worrying. Yung masyado tayong nag-aalala kung ano yung mangyayari bukas. Kung ano yung mga kulang. Kung ano yung hindi pa natin nagagawa. Yun pala. It is taking its toll on our health, on our happiness. Don't worry now about your life. So what is the teaching here? It says not to worry about our existence, not to worry about our survival, that we do not worry about the basics dahil hindi naman pala tayo pababayaan ng Diyos. Hindi naman sinasabi dito na hindi na tayo dapat maghanap ng paraan kung paano mapagaan yung ating buhay, kung paano natin malutas o malusutan yung mga problema na kinakaharap natin. What it's saying here is that hindi po na susolusyonan ng pag-aalala kung ano man yung problema natin. Minsan kapag meron tayong nararamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo na tayong nagkakaedad na, di tayo nakakatulog, kakaisip kung ano na yung nararamdaman natin. Baka meron tayong sakit, baka mamamatay na tayo, pero hindi natin naiisip pala na kapag yun ang palagi nating ginagawa, mas napapaaga pala talaga yung kamatayan natin. Kasi yung worry, yung endless worry, yung hindi tayo nakakatulog masama yun sa katawan. So imbes na wala tayo talagang sakit na iniinda, nagkakaroon tuloy tayo ng sakit dahil hindi tayo nakapagpapahinga ng maayos. Yan. What's important is that for us to realize that God is taking care of us. But then minsan, dahil sobrang bilis ng takbo ng buhay, sobra nating hinahabol kung ano yung sa tingin natin dapat nating kamten. Nalilimutan natin yung katotohanan na kahit pala anong habol natin sa mga bagay-bagay na gusto natin, kung yun namang mga bagay na yun hindi para sa atin, nakakadagdag lang yun sa ating alalahanin, nakakadagdag sa ating mga pasanin, hindi nakakatulong upang gumaan ang ating mga buhay. So, hindi natin, nakakalimutan natin kumbaga na tayo ay nasa pangangalaga ng Diyos. Patuloy tayong nag-aalala, patuloy tayo na nabubuhay sa mga isipin na ang daming kulang, ang dami ko pang dapat gawin, ang dami ko pang dapat kamtin para masabi ng ibang tao na ganito ako, ganyan ako. I have to prove them that I am better than them. Now, we have to remember that worrying cannot extend our life. Kung nakaka-extend nga lang yun siguro araw-araw natin gagawin na mag-worry, na mag-alala. But, ironically, yung pag-aalala, it shortens our lifespan. Mas napapababa yung ating lifespan kapag palagi tayong nag-aalala. Because the negative thoughts will cause our body to create harmful chemicals. Magkakaroon na tayo ng chemical imbalance sa ating katawan na siya naman na gagawa ng sakit. Then siguro, it is also man's nature to worry. Kasi, ang nagtatanim lang naman ng pagdududa sa ating puso ay alam naman natin kung sino yon. It's always God's nemesis at alam naman natin kung sino siya. Hindi na natin papangalanan kasi pag papangalanan natin siya mas lalong lalaki yung ulo niya.
Kung mag-aalala tayo, hindi nadadagdagan ang ating kasiyahan. Bagkus, mas nababawasan. So instead of us enjoying what we have, the blessings that God has given us, kapag palagi tayong nag-worry, nababawasan po yun. Hindi natin fully na-enjoy yung kung ano yung mga binibigay na biyaya ng Diyos sa atin. Dahil nasa puso natin yung pag-aalala. Yan. Worrying cannot make one look beautiful. Kaya nga wala akong nakikita na nag-aalala, nag-worry, na nakasmile. Palaging nakasimangot. Kapag tayo nakasimangot, nababawasan ng 75% yung ating kagandahan o kagwapuhan. So, dapat smile lang tayo palagi. Always keep a positive outlook that things will turn out right in the end. So, hindi man sila, yun bang nangyayari according to how we want them to happen or how we plan them. But then, siguro, yun din yung plano ng Diyos para sa atin, para sa pangyayari na yan. At sabi pa dito, di kayang ikubli ng anumang maskara ang mapait na kalooban ng tao. May pinagdadaanan ka, labis ang iyong pag-aalala. Kahit anong lapad ng iyong labi, nakangiti ka, pero nagbabalat kayo ka. Yung ngiti mo, hanggang tenga, pero wala namang nakikitang ningning sa iyong mga mata. Yan. Hindi mo yan maikukuble. And then, it is God who gives us beauty. It's not what we wear, although it helps. It's the assurance that no matter what happens, kahit anong mangyari, may Diyos tayo na masasandalan. Yun lang yung nagpapaganda sa atin. Nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na labanan yung negatibong damdamin na inihahatid sa atin ng pag-aalala or worrying. Sabi nga dito, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagan ran after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. So alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin, kung kailan natin kakailanganin yung mga bagay na yon, and God has never failed us. Ibinibigay niya kung alam niyang nakabubuti sa atin, kung napapanahon at kung wala tayong naaapakan. So, there's no reason for worry. Why worry?